Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, meron po tayong update dito sa pagbabalik ng Team Alas or itong ating national team dito sa mga club teams nila sa PVL. Kasi kahapon merong pronouncement itong head ng PNVF na kung saan ay hindi muna pababalikin itong mga key players ng iba't ibang club teams dito sa PVL. So ibig sabihin lang nito is apektado itong si Sisi Rondina at sila Gemma Galanza. Kasi sila ngayong inaabangan dito sa PVL na maglalaro kasi gustong i-rescue ng kanilang mga key players na naglalaro dito sa national team, itong Creamline at the same time itong Chocomocho Flying Titans. But ngayon mga kapolitika is hindi po ito magandang balita kasi ang sinasabi doon ni PNVF Chair Ricky Palo ay baka buong season na hindi daw na makakapaglaro itong mga key players ng kanya-kanyang team. At the same time itong sila Laure, itong sila Nisperos, at the same time itong sila Gandler. So hindi sila makakabalik dito sa PVL Open Conference. So ano ba yung ating masasabi dito? Ano yung ating personal na opinion mga kapolitika? Tama lang ba itong mga pronouncement or naging desisyon ng PNVF? Kasi before naman na pumunta sa sa leg 1 at sa leg 2 yung ginanap na CV League doon sa Vietnam at sa Thailand. Ang sabi ni Ricky Palo noon ay after daw nung August 11 kasi nagtapos na yung CV League doon sa ibang bansa, ay pababalikin na daw sa kanya-kanyang club team itong mga national players. At the same time, nagkaroon ng conflict dito sa calendar ng PNVF at dito sa sa PVL. So dapat ay after na nung CV League ginanap itong PVL Open Conference. However mga kapolitika, yung mga comment ngayon ng mga netizen ay maraming mga nag-umani ng iba't ibang reaksyon at komento dito sa ating mga netizen na nagsasabi na parang napupolitika na daw ngayon ang PVL. Okay, agree ba kayo dito mga kapolitika na talagang napupolitika na daw itong PVL? Kasi ngayon wala si Alaysa Valdez, itong sila Gemma Galanza, sila Toots Carlos, sila Sisi Rondina, sila Laure, which is sila yung umahakot ng mga tao para manood dito at bumili ng ticket dito sa PVL. But ngayon na wala na nga sila ay kitang-kita naman yung kaibahan talaga at yung pag-decrease ng mga tao na nanonood live. Okay? So nakikita natin yung difference kumbaga. So ngayon ang sinasabi ng mga netizen na meron daw money involved. So ibig sabihin nun is nababayaran daw yung mga heads sa PVL na kung saan is meron silang mga teams na gustong maipapanalo at kumbaga yung kasi yung mga nasa top spot, yung Creamline, yung itong Titans ay sila yung mga dominante na team doon sa All Filipino Conference. Okay, sila yung nakuha doon sa top spots. So the only way na para mapilayan itong mga team na ito at para maging equal na yung laban is kukunin itong mga key players nila. Kasi alam naman natin yung rule sa FIVB na kung saan sinabi ng national team coach na itong player na ito is kukunin ko. Walang magagawa yung club team, even pa may kontrata sila doon. At the same time, binabayaran sila ng club team. Okay, so walang magagawa kung sinabi ni De Brito na itong si Laure, itong si Sisi Rondina, itong sila Nisperos, itong sila Gandler, itong sila Galanza, kukunin ko as national team. So walang magagawa doon yung mga coach ng club team, itong Creamline at itong Chocomocho. Wala silang magagawa mga kapolitika. So ito yung sinasabi ng mga netizen na mga usap-usapan ngayon online na parang napopolitika na daw at baka meron ng money involved. Okay, kasi alam naman natin itong open conference, sobrang daming mga malalakas na team. Andyan yung Akari, andyan yung Signal, andyan yung PLDT at yung Petrogas. So ngayon is parang equal na yung laban. Yun nga lang ang problema dito mga kapolitika ay itong mga malalakas na team ngayon is hindi gaanong karami yung hatak sa madla or sa masa. Okay, kasi tingnan nyo naman sobrang konti nga yung tao na nanonood at bumibili ng ticket at parang tumamlay na rin yung suporta ng mga tao dito sa volleyball. Okay, but on the other hand naman, meron naman tayong mga nakikita na mga sa comment section na sumusuporta dito sa
layunin ng ating national team na kung saan mapalakas pa at sa mga susunod na araw ay baka matalo natin yung Vietnam, kasi ito yung talaga yung goal ni De Brito. Okay, yung talagang maging silver na tayo kasi nakatatlong bronze na tayo this year, at ang target talaga nila ay makakalaban itong Thailand sa finals. Okay, which is hindi naman malabong mangyari yun kung talagang puspusan yung trainings. At kasi itong si Gia de Guzman is nasa Japan na. So itong si Coronel is hindi naman consistent na setter yan. Kailangan ma-feel ng someone na kung saan is medyo ka-level rin ni Gia de Guzman. Okay, hindi man niya ka-level but parang almost there na kumbaga. Okay, so kaya ito yung sinasabi na pagpapahingahin muna yung mga players, at the same time yung mga players na kung saan is bigyan rin sila ng opportunity na mag-training para dito sa SEA Games next year. Okay, but ano ba yung ating personal na opinion? Ano ba yung aking personal na masasabi dito mga kapolitika? Agree ba tayo or payag ba tayo na dapat pabalikin na ng PNVF itong mga key players ng iba't ibang team? Okay, so ano ba yung aking personal na masasabi dito at ano yung bird's eye view or nakikita dito? Sa tingin ko mga kapolitika is tama itong sinasabi ng mga netizen na kung saan is meron na talagang politika nangyayari dito sa ating PVL. Okay, kasi doon sa August 11 na sinasabi ni Ricky Palo ay pababalikin na, but all of a sudden is bakit parang bumaliktad na naman itong kanilang maraming ang talagang nag-alburuto dito sa sinasabi ni Ricky Palo na hindi na daw makakasali itong mga players dito sa kanyang mga club team. Ako personally is nalungkot kasi nakikita ko naman talaga na unti-unti na nagde-decrease yung support ng mga Pilipino dito sa ating PVL, kasi pag andyan sila Alyssa Valdez, sila Gemma Galanza ay talagang hype yung mga tao na suportahan yung ating volleyball. Okay, ngayon is parang tumamlay na nga, at yung mga itong sinasabi na money involved, kasi pag di ba lang naman 2 weeks lang naman sila naglaro doon sa Thailand at sa Vietnam. So kumbaga hindi naman ganoon na sinasabi na pagod daw or pagbabakasyonin daw muna, hindi naman ganoon yun. Kumbaga itong passionate naman itong mga sila Gemma Galanza, itong mga key players na maglaro dito sa kailang mga club team, kasi nakikita naman natin doon na suportado nga sila, nanonood nga sila doon sa live mismo. Kasi kung walang interest na yan na sumali doon sa kailang club team ay sana nasa bakasyon na yan sila or nagliliwaliw na yan sila sa ibang bansa or sa ibang lugar. Okay, so ganun po yun. So the fact na nakikita mo doon nagsusupport doon sa kailang club team, ibig sabihin eager sila na suportahan yung kailang mga teams dito sa PVL. So ganun po yun itong si Gemma Galanza na nakikita natin doon sa kanyang club team na kinakausap yung mga players. So at the same time itong sila Alyssa Valdez, so eager sila na suportahan yung kanilang, at even nga to the point na pwede silang maglaro para sa kanilang makupunan, makapulitan. Ito yung nakikita ako kasi wala namang walang intense yung magiging laro dito sa ating liga. Kumbaga kung pare-parehong team na lang yung nakikita natin. Okay, kumbaga para fair naman ay talagang dapat paglaruin na lang sila. So agree ako dito sa mga sinasabi ng netizen na dapat paglaruin na itong mga key players. Okay, most especially ngayon na itong Creamline at itong Chocomocho ay nasa crucial rin sila, kasi hindi naman nila alam kung sino yung mga teams na makakalaro nila dito sa quarterfinals, kasi after nung quarterfinals ay Final 4 na lang. So dapat na mapasali talaga sila or else babagsak talaga yung mga viewers online at the same time doon mismo sa venue. So dapat mga kapolitika is pag-isipan at magkakaroon naman ng pagtitimbang itong ating mga head sa PNVF, kasi siguro meron ring say dito si De Brito na sinasabi pagtitrainingin muna yung mga yung mga national players natin, most especially ngayon na sobrang dami na ng nakatatlong podium na si De Brito dito sa international games. So kumbaga meron na talaga siyang say dito kung sabihin niya sa head ng PNVF na wag mo nang paglaruin itong mga national team players dito sa PVL. Okay, so sa tingin ko rin is meron ring impluwensya dito si De Brito, hindi lang natin alam mga kapolitika. So yung tanong dito natin na iwan sa ating mga viewers is, patas lang ba itong ginawa ng PNVF
na wag mo nang paglaruin itong mga players sa most especially sa Creamline at sa Chocomocho Flying Titans, or sa tingin nyo mga kapolitika ay dapat na pagpahingahin muna itong mga players na ito. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.